You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Pwede bang palakpakan si Lord for this afternoon? Magandang hapon po sa inyong lahat, and I'm glad to see you once again. No? Medyo matagal din po akong last na nakapag-preach in the 4 p.m. service. Now, nasa second week na po tayo ng ating series entitled From the Cradle to the Cross. And this series is our Christmas series. And this is all about prophecies that were declared in the Old Testament, tapos natupad po o yung kanilang fulfillment makita po natin sa New Testament. For example, yung pinrophesy ang kapanganakan po ng ating pong Panginoon in the book of Isaiah last week, no, Isaiah 7. And then nakita po natin yung fulfillment in the book of Matthew chapter 1. At ang topic po natin last week, I think, was the God who became a man. And this week or this afternoon is no different. We're going to look at the prophecy about the coming Messiah. Makikita po natin yan in the Old Testament. And then makikita po natin yung fulfillment in the New Testament. So in particular, we're going to look at two passages. Makikita po natin yung prophecy in the book of Micah chapter 5 verse 2 at nasa page 454 yata yan ng inyong Bibles. And then we're going to jump into the fulfillment. Makikita po natin yan in Matthew chapter 2 verse 6. And I believe it's on page 471 of your Bibles. So with that, pwede po bang tumayo po tayo as we read the word of the Lord? Bilang paggalang po sa salita ng ating Panginoon. So if you're ready, let's read Micah chapter 5 verse 2. At sabi po dyan, Micah 5 verse 2, But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be a ruler in Israel, whose coming forth is from ancient days. And in the book of Matthew comes the fulfillment. And notice, no? Yung pong pagkakaparehas ng mga salitang binigkas po dito ni Matthew regarding the words that were mentioned in Micah. Sabi po rito, no? Verse 6, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For from you shall come a ruler who will shepherd my people, Israel. This is the word of God for the people of God. May God bless His word. Let's just commit everything in prayer sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po for your word. Open up our hardened hearts that we may not only hear the truthfulness in those words, that they may bring life to us, but also that we may apply them in our words, our actions, our thoughts, and in our deeds. May your name be magnified throughout all of this. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umpo. Yan, nandito na po tayo. Second week ng ating From the Cradle to the Cross. Yan. All right, no? Now, I just want to mention, see Jesus when during His earthly ministry, marami po siyang inevoke na paghahalintulad regarding Himself. Marami po siyang dineclare about Himself at kino-compare niya sa mga bagay-bagay na alam ng karamihan. So yung mga nakapakinig sa Kanya, whenever Jesus spoke metaphorically, hinahambing niya yung Kanyang sarili sa mga bagay para makuha po nila yung nais iparating ng ating Panginoon doon sa mga tagapakinig. For example, yun na lang pong mga the great I ams. Sabi ni Jesus that I am the true vine. Sabi niya rin, no? I am the bread of life. I am the resurrection and the life. I am the door. Now, most of these metaphors o yung paghahalintulad po ng Panginoon tungkol sa mga bagay-bagay na to ay ginamit niya po ito para ipaliwanag kung ano po yung kanyang layunin
bakit po siya nagkatawang tao, bakit po siya bumaba sa kanyang trono sa langit at maging isa sa atin. At ang lahat po ng mga binabanggit niya rito says something about himself. And it also tells us kung ano yung ginagawa niya o gagawin niya para sa atin. Although all of these metaphors o yung paghahalin tulad na to, madali pong intindihin, madali pong mag-grasp natin. Pero ako po, personally, I think they are very impersonal. No? Pero yung ating pong pag-uusapan ngayon, gayon din po, pagtutulad po ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na napapagmasdan ng mga tagapakinig sa Kanya during His time. At ang application din po dito sa atin ay meron din po. No? Although He was speaking about their culture, He was speaking about those things that were relevant during that time, maybe not so relevant today, pero maunawaan pa rin po natin. Pero ito po yung maganda dito sa ating pong pag-uusapan, napaka-personal po nito. In fact, ang sasabihin po ni Jesus dito, yung among the great I ams, kine-claim niya that He is the Good Shepherd. And when we talk about the Good Shepherd, and you Google it, no, para makita po ninyo kung saan sa Bible pinag-uusapan ang tungkol po sa pagiging pastol o shepherd ng ating Panginoon, ang mga ipapaliwanag o kaya ibibigay sa atin parang tip, no? Dadalhin po tayo sa Luke chapter 15 o kaya doon sa ating pag-uusapan ngayon, no? In John chapter 10. And also, sino ang hindi makakalimot sa Psalm 23 about Jesus being the Good Shepherd? And therefore, yung ating pag-uusapan is about Jesus being the shepherd at tayo po ang kanyang mga pastol, mga tupa. And I agree with one theologian who said kung bakit ang daming pwedeng gamitin, no? When we talk about animal husbandry, yung pag-aalaga po ng hayop, no? Ay ang dami naman pwedeng gamitin ng ating Panginoon na pagtutulad, tulad ng bakit hindi niya binanggit yung pag-aalaga ng kabayo o pag-aalaga ng mga cattle o kaya pag-aalaga ng manok o baboy. No? Pero ang kanyang pinili ay pag-aalaga ng tupa. In other words, ang napili po niya ang relasyon ng isang shepherd, ang isang pastol sa kanyang mga tupa. And I agree with one theologian who said kung bakit po ito ang napili ng Panginoon. At sabi po niya, no, the most intimate and comprehensive relationship between any master and an animal is the bond between a shepherd and a sheep. And therefore, I hope you agree with me na napaka-special po nitong pagtutulad na to at sana makita po natin kung bakit ginamit po ito ng ating Panginoon kung saan kinlaim niya o dineclare niya ang kanyang sarili na parang isang shepherd at tayo rin po ay mga tupa na kanyang mga pinapastol. Now, yan po yung ating pag-uusapan ngayon, the shepherd who became the lamb. Kung yung pong ating tema last week was the God who became man, ngayon naman po pag-usapan natin, the shepherd who became a lamb. Of course, si Jesus po yun. No? Now, whenever we talk about the shepherd and who became a lamb or the topic about shepherding and yung pong pag-aalaga ng tupa, I want to point you to John chapter 10. At doon po sa John chapter 10, si Jesus po ang nagsasalita rito. And if you have a red letter Bible, tulad po ng hawak ko, no? Makikita nyo po na naka-highlight po in red yung mga sinasabi po sa John chapter 10. Ibig po sabihin nun, ang nangungusap po ron ay ang ating pong Panginoon na si Jesus Christ. For example, let me bring to you these 3 points na ating pong pag-uusapan sa araw na ito, no? Kung bakit po mahalaga na maunawaan po natin na si Jesus ay ating pong mabuting pastol. And how is Jesus a shepherd? Yan po yung pag-uusapan natin. And then, kung naunawaan natin kung bakit hinalintulad po ng ating Panginoon ang kanyang sarili bilang isang pastol, ay makita po natin kung ano po yung implikasyon nito para sa atin bilang kanyang mga pinapastolan. And knowing these two, at makita po natin kung paano po tayo magre-respond dun sa mga katotohanan na yon.
So let me point you to the first thing that we're going to talk about. How is Jesus a shepherd? Na makikita po natin in John chapter 10, verse 14 to 15. And once again, si Jesus po nagsasalita rito. Sabi po ni Jesus, I am the good shepherd. I know my own, and my own know me, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Now, what does Jesus mean by this? Ano po ba ang sinasabi nito? Well, nakikita na po natin. No? Sabi niya, I am the good shepherd and I know my own. And my own know me. Kilala niya ang kanyang mga pinapastulan. So kung tayo po ay itinulad sa isang tupa o sa mga tupang kanyang pinapastulan, then kilala po tayo ng ating pong Panginoon. Now, as I was researching for this study, ay naghahanap po ako ng commentary with regards to our topic at nakita ko po itong isang pastor na to. He's a minister na si J. Douglas Macmillan, British Christian minister. Pero alam niyo po ba, bago po siya tinawag ng Panginoon na maging minister, ay dati po siyang isang shepherd. Isa po siyang pastol. 12 years siya naging shepherd. And therefore, kung meron pong sinasabi ito tungkol sa topic ng ating pong pag-uusapan ngayon, makikinig po tayo rito. Ako po personally, makikinig po ako sa kanya dahil alam niya ang kanyang sinasabi. In fact, ito pong si Pastor J. Douglas Macmillan, nagsulat po ng libro yan. At ang title ng kanyang libro, The Lord Our Shepherd. Now, nabasa ko yung some of the things that he had to say in this book. And one of the things na sinasabi niya rito, according to his experience, nung siya po ay isang shepherd, ay nagalaga po siya ng maraming tupa. At yung kanyang mga contemporaries, yung kanyang mga neighbors, mga tagapag-alaga rin po ng mga tupa, mga shepherd din po, katulad po niya, no? So normal daw po sa kanila na minsan nagbebenta po sila ng mga tupa, ng mga alaga nila. And sometimes they even sell to their fellow shepherds. Halimbawa, nanganak yung kanilang mga tupa, yung mga ewe lamb, yung mga batang tupa, pagkaraniwan pong binebenta po nila yan. And one day, habang siya po ay nakasakay sa tren at kasama niya yung kanyang kaibigan na isa ring shepherd, so habang nakasakay sila sa train, and then they were looking, or yung kaibigan niya was looking on the countryside, and they were talking about sheep, about shepherding, about raising sheep. Tapos sabi nung kanyang kaibigan, 3 weeks prior, bago sila sumakay ng tren, ay nagbenta raw po siya ng mga tupa. Etong kanyang kaibigan, no? Tapos habang nakatingin siya dun sa field, may nakita siyang ang daming mga tupa. Tapos sabi niya, in fact, nakikita ko yung 4 sa mga tupang ibinenta ko 3 weeks before. Now, nung narinig ni Pastor Doug Macmillan ito, ay hindi po siya nagulat o kaya hindi niya sinabing, talaga? Hindi po. Parang tinanggap niya ito kasi pangkaraniwan po sa kanila yun. Pangkaraniwan po sa mga shepherds na kilala nila ang kanilang mga tupa. Ito pong si Douglas Macmillan, nung siya po ay shepherd, nag-aalaga pa po ng mga tupa, no? Ang ginagawa niya, pag ipinastol niya po yung kanyang mga sheep, para po mag-graze at kumain ng mga, alam niyo naman po, kinakain ng mga tupa, no? Grass, no? Ang gagawin niya ay hahanap siya ng isang mataas na bato o kaya isang tungtungan kung saan tatayo siya roon para makita niya ang lahat ng kanyang tupa. Sisigurado niya meron siya eye contact doon sa mga tupang kanyang pinapastulan. So kahit yung pinakamalayo na kumakain, siguro ganyan, kalayo siguro sa Mr. DIY, nakikita niya pa rin yan. Kasi yung pong mga tupa, they're helpless. And they are prone to being preyed upon by wolves, no? Yung mga talagang kumakain ng tupa. So pag may nakita po siyang mga wolf, no, sa paligid, nagmamatsyag na po itong si si Pastor Doug. Hindi po Doug, Doug Macmillan. Douglas. So pag malapit na yung wolf, malapit na sakmalin yung tupa, sisigaw siya o pipito siya ng malakas, tapos kukuha siya ng bato at babatuhin niya. Siyempre, tatakbo yung wolf, no? So ngayon, ang katanungan ko po, bakit napaka-importante po, no, sa isang pastol, sa isang shepherd, na kilala niya
ang kanyang mga tupa at bakit niya kailangang binabantayan. Halimbawa po, no, yung pong mga nag-aalaga ng cattle, ganun din po ang pagbabantay ba sa kanila pong mga inaalagaang cattle o kaya mga manok? Hindi naman po siguro. And the reason why, kung bakit dapat napakamapagmatsyag ng isang shepherd pagdating po sa kanyang inaalagaang tupa, ay nasa karakter po ng isang tupa. Yung mga sheep po, they are the most helpless animals. Alam niyo po, ang mga tupa, they're not so bright. Hindi po sila matalino. In fact, they are, excuse the term, stupid animals. O kaya idiots pa nga. Yung iba, ganun ang description. Hindi po sila matalino. Alam niyo po ba na ang tupa, ay hindi niya kayang i-defend ang kanyang sarili. In fact, kung titignan mo yung tupa, wala po siyang mga matutulis na pangil, no? Ang ngipin nga ng tupa parang ngipin ng tao eh. And also, hindi po siya mabilis tumakbo. Hindi niya kayang takbuhan, no, yung mga nagnanais kumain sa kanya. Hindi niya kayang i-defend yung sarili niya. Mabagal silang kumilos at ang tupa ay ligawin, no? Madaling maligaw. Kaya nga dapat binabantayan palagi ng shepherd yan. Also, ang mga tupa po, ang mga sheep, pag yan po ay natumba, halimbawa, lalo na pag medyo makapal na yung kanyang wool, natumba po yan, hanggang mamatay yan dun sa kanyang kinatumbahan, hindi po niya kayang bangunin ang kanyang sarili unless you help the sheep stand up on its feet. Ganun po ka-helpless ang mga tupa. And also, sunod-sunurin po ang mga tupa. Halimbawa po, yung isang nauunang tupa ay tumalon sa bangin. Lahat po sila tatalon sa bangin. Ganun po sila ka-unintelligent animals. And also, yung mga tupa, halimbawa po, no, nag-aalaga po kayo ng mga manok o kaya mga pati kambing o kaya baka. No? Pag nakakulong yan, siyempre hindi sila makawala, no, dahil nakakulong nga eh. Pero oras na binuksan mo ang kanilang kulungan, anong gagawin ng mga kabayo, baka, baboy, manok? No? Magpupulasan po yan, magtatakbuhan. Pero ang mga sheep, binuksan mo yung kanilang kulungan, hindi po tatakbo yan. In fact, baka lalabas yan, pero tatayo lang yan. Para silang nalilito, hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Ganun po sila ka-helpless. At ang mga tupa po, halimbawa, no, kumakain sila sa isang lugar, pag naubos po yung pagkain doon, kahit na doon sa katabi nila, meron pang may grass. Unless you lead them to that grass, hindi po nila alam na meron palang pagkain doon sa kabila. And therefore, kaya po kailangan ng tupa ng isang shepherd. Ganon po sila ka-helpless, and that is why kailangan po mapagmatsyag yung mga nag-aalaga po sa kanila. So therefore, sheep are helpless and rely on the shepherd. Ano pong application nito sa atin? Well, simply put, humans are also spiritually helpless. Kaya po siguro tinulad tayo sa isang tupa dahil helpless din po tayo spiritually speaking. We are spiritually impotent. And not only that, we rely on our own understanding. How does that work, Pastor? No? So, humans are spiritually helpless and rely on their own understanding. Well, first of all, we are under the illusion of knowing. Ilusyonado po tayo. Akala po natin, alam natin lahat. Bigyan ko kayong example. Halimbawa, ikaw ngayon, nakaupo dyan, regardless of your age, think about yourself 10 years ago. Isipin mo, ano yung ginagawa mo o pinaggagawa mo 10 years ago. Isipin mo yung mga maling desisyon mo. Isipin mo lahat ng mga pinaggagawa mo 10 years ago, and I'm sure sinasabi mo sa sarili mo ngayon, hindi ko na uulitin yung mga ginawa ko 10 years ago or babaguhin ko yung aking mga ginawa, ang aking mga desisyon. And we think now, looking back dun sa ating old self 10 years ago, ay mas marunong na tayo ngayon. We are more knowledgeable, we are more or full of wisdom, and therefore we know everything that there is to know na hindi na natin gagawin yung mga na-experience natin 10 years ago. Pero alam niyo po ba, what if, no?
Kung sa tingin mo ay mas matalino ka na ngayon, mas ang dami mo ng alam, mas kaya mo ng magdesisyon ng tama, what if 10 years from now, 10 years from now, imaginein mo, ano kaya ang sasabihin ng sarili mo 10 years from now about you now? Malamang sasabihin din ng sarili mo 10 years from now, in the future, sasabihin niya na lahat ng desisyon na ginawa mo ngayon o gagawin mo ngayon ay hindi mo na i-repeat. Tama po ba? No? So, we think that we know everything because we are under the illusion of knowing, just like a sheep. Alam niyo po, yung mga tupa, pag naligaw po yan, sabi nga nitong si Douglas Macmillan, sabi niya, pag naligaw yan, at syempre hahanapin ng pastor yan, no, yung shepherd. Pag nakita niya po yung kanyang sheep, na parang nagpapanik po yan pag naligaw. At pag mag-a-approach po yung shepherd dun sa sheep, imbis na lumapit, tatakbo yan. Tapos magsisettle, tatakbo, lalapitan na muna naman, tapos tatakbo na naman yan. Para silang walang radar, para silang litang, nalilito. And they are, I would imagine, siguro natatakot sila, no? Kasi wala na silang makitang kamukha nila. So ganun po ka-helpless, ganun po ka-dumb, ganun po unintelligent ang mga sheep. So we are under the illusion of knowing, just like sheep. We are spiritually helpless, and at the same time, we think we know more than anything else that there is to know. We rely on our own. Pangalawa po, no, we are under the illusion of self-sufficiency. Under the illusion of self-sufficiency. Meron po tayong tendency na i-overestimate po natin yung ating self-image. Iniisip po natin na napakagaling natin. No? Even if people, halimbawa, isa kang, I don't know what, kung anong ginagawa. Halimbawa, pintor ka. Ang dami mo ng pininta, drawing, whatever, pero sinasabi ng mga tao, hindi ka magaling magpinta. Pero ang sinasabi mo naman, I don't care about your opinion, basta ako magpipinta, pinta ako ng pinta. So we overestimate our self-image, our self-worth. Pero yung kabila naman, the other side of that coin is we underestimate yung ating self-worth. Ang ginagawa po natin, kinakailangan nating ma-affirm yung ating ego, ma-affirm yung ating self-worth by the opinion of others. Sometimes, underestimate ourselves. Ang baba ng tingin natin sa sarili natin, pero pag sinabi niya, alam mo, ang ganda-ganda mo. And we need that, no? Para parang ma-boost yung iyong self-worth and even your ego. So again, how are humans spiritually helpless and rely on their own understanding? Well, we are under the illusion of knowing that we know everything. We are also under the illusion of self-sufficiency. We overestimate or underestimate our image and our self-worth. Now, going back to our verse, sabi niya, I am the good shepherd, I know my own and my own know me. Why have I highlighted that? Ibig sabihin po nito, no, ang ating pong Panginoon, kilala niya tayong lahat. Tulad nung siya bilang pastor, kilala niya lahat ng kanyang mga tupa, ang kanyang mga inaalagaan. And Jesus being our good shepherd, kilala niya ang iyong nakaraan, kilala niya ang iyong kasiraan, kilala niya ang lahat ng mga ginawa nating mga kamalian, alam niya lahat ng mga kasinungalingan, kabaluktutan, lahat niya alam ng ating pong Panginoon. Every evil deed. In fact, I read an article, confession po ito ng isang celebrity at ini-interview po siya. At sabi ng celebrity ito, no, kung alam lang ng aking asawa, ang lahat ng tumatakbo dito sa isip ko ay hihiwalayan niya ako. Tama po ba, no? Meron po bang point yung kanyang sinasabi? In fact, even I think about that, no, from ministers. No, I listen to a lot of preaching on the internet. Pero sometimes, ang gagaling po nila, no, as good as they are, at mukha naman silang sobrang kagalang-galang, pero sometimes I can't help but think, ano kaya yung mga deepest and darkest secrets na dumadapo o dumadaan sa isip nitong nagsasalitang ito?
At kung nakita po natin yung mga deepest and darkest and wickedest secrets na pumapasok po sa isip niya, susundan pa ba natin siya? In fact, I would even ask you, nakikinig po kayo sa akin, pero kung nakikita nyo lang o naririnig nyo lang yung mga thoughts na dumadaan at dumaan sa aking isipan, baka hindi na kayo makinig sa akin at bumalik. Pero tignan mo yung katabi mo. Baka ikaw din. Ano kaya yung mga deepest and darkest and wickedest thoughts na dumaan sa isip mo? So lahat po tayo ay ganun. We are under the illusion na sobra nating galing. Born again Christian na ako, pastor. So wala, ako'y hinugasan na ng aking mga kasalanan ng Panginoon. Di ba? No kaya, ibig mo sabihin, wala ka na mga ganong klaseng thoughts? So we are all guilty. We are all under these illusions. So yun po, no? Pero sabi ni Jesus, I know my own. Alam niya lahat yon. Pero sabi niya rin, no? I lay down my life for the sheep. Bagamat alam po ng Panginoon ang lahat na mga ginawa mo in the past, lahat ng mga ginawa natin in the past, lahat ng kasinungalingan, lahat ng lies, deceit, lahat ng kasalanan ginawa natin in the past, and even just a moment ago, alam niya lahat yon at alam niya rin yung mga baluktot na bagay na atin pong gagawin at sasagi sa isip natin, even in the future, ay hindi po siya umaalis. In fact, ang sinasabi po ni Jesus, I lay down my life for my sheep. Nakahanda siyang mamatay para sa atin. Now, yung aking pong asawa ay isang animal lover. No, siguro si Jesus, animal lover, and I can just imagine. So, yung aking pong asawa, animal lover, kaya po ako yung pinakasalan niya, no? Pero meron po siyang 4 na pusang alaga sa bahay. Pero 4 na pusa yun, pero ang paborito niya, no, ang paborito niya ay, yan. Ito po, si Primo, ang kanyang pusa. Now, kahit na paborito niya to, minsan natutulog yung asawa ko, nakikita ko katabi niya, no? Animal lover, no? Pero paano kaya kung itong pusa, itong si Primo ay nalaglag sa kumukulong mantika? Sa tingin niyo po ba ang asawa ko ay tatalon doon sa kumukulong mantika para sagipin? Sa tingin ko, hindi. No? Pero alam niyo po ba si Jesus, ano yung sinabi niya? Sabi ni Jesus, I lay down my life for the sheep. Animal lover. Kaya pala tayo mahal na mahal ng ating Panginoon. No? But anyway, going back. In John chapter 5 or chapter 10, if we move in reverse, no, a few verses before that, sabi niya rito, he who is hired, a hired hand, not a shepherd who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees, and the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. Ay, ibig mong sabihin ni Jesus dito, kino-compare niya ang kanyang sarili bilang ating mabuting pastol na tayo po ay kanyang inaalagaan. Kino-compare niya yung sarili niya sa isang inupahan lang, a hired hand. At itong inupahan lang para alagaan yung kanyang mga tupa, pag dumating po yung mga panganib, ang gagawin po niyan tatakbo. Kasi wala siyang care doon sa kanyang mga inaalagaan dahil siya po ay inutusan lang o kaya hinire lang. Pero ang ating pong Panginoon hindi po ganun. Kasi meron siyang malasakit, meron siyang pagmamahal sa kanyang mga inaalagaan. So that is what it means why Jesus is a shepherd. Ganun po ang ating Panginoon. He knows each and every one of us. Alam niya yung pinakamalalim na sikreto mo at nagawa po natin in the past. He can look at the bottom of our character and still love us. And not only love us, but He is willing to lay down His life for us. Ganon niya kamahal ang kanyang mga pinapastulan. So, knowing that, punta po tayo sa pangalawa, what does this mean to us? Knowing that Jesus is the good shepherd and what He is capable of with regards to
sa kanyang mga inaalagaan, ano naman ang implikasyon nito para sa atin? What does it mean to us? Now, this only means that we are His treasure. Ibig sabihin, mahalaga po tayo sa Kanya. Yung pong mga pastol, no? Wala pong mga bank account yan. Ang kanila pong kayamanan ay nandun po sa kanilang mga inaalagaan kasi yung mga tupa, everything about them is valuable. Mula sa kanilang wool, no? Yung wool, hanggang sa kanilang balat, mahal po yun, hanggang dun sa kanilang meat o yung karne po ng tupa. So lahat po ng kayamanan o yung treasure ng isang shepherd ay nandun sa kanyang mga inaalagaan. Now, in the same way, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Tignan mo yung katabi mo at sabihin mo, mahalaga ka kay Lord. So, mahalaga po tayo sa ating Panginoon. Kaya naman pala, ganun-ganun na lang tayo alagaan at ibigay ang kanyang buhay para sa atin. We are His treasure. In Isaiah chapter 53, verse 7, sinabi nga rito na like a lamb that is led to slaughter. At dun sa ating verse, He lays down His life for the sheep. Sabi po, no? Dun sa ating verse in John chapter 10, verse 14 to 15. And here in Isaiah, it's a prediction na mangyayari po dun sa tagapagligtas po, the Messiah. Like a lamb that is led to slaughter, Now, yung pong dun sa ating verse na sinabing, and I lay down my life for the sheep. Yung pong ginamit na preposition po in Hebrew ng ating Panginoon nung binigkas niya po ito, no? Hindi ma-capture ng ating English translation. Dahil ang sinasabi niya rito, na pag sinabi niyang nakahanda akong ibigay ang aking buhay, ang sinasabi niya po ay naging tupa siya. No, from being a shepherd, nakahanda siya maging tupa, maging sheep tulad po natin para hindi mamatay ang kanyang mga sheep. In other words, willing niyang ialay yung kanyang sarili para siya po ang mag-perish at hindi po yung kanyang inaalagaan. That is what it means when Isaiah predicted like a lamb that is led to slaughter, nung pong ating ang Panginoon, who is our good shepherd, nagmistulang po siyang parang tupang kakatayin. He was led to slaughter on the way to Calvary. Why? Because He is the good shepherd. He knows us by name, and He is willing to lay down His life for His sheep. In Matthew chapter 27, 46 and Mark 15, 34, they were quoting what Jesus said on the cross. Natatandaan niyo po ba? One of the 7 last words of Jesus Christ. Nung siya po ay nakapako sa krus, ano po yung sabi niya? My God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Now, bakit po kaya sinabi ng ating Panginoon yon? Hirap na ba kaya siya doon sa nakapako siya sa krus? Nagsisisi na po ba siya? Bakit parang siyang pinabayaan ng Diyos Ama? Well, actually, Jesus was only quoting Psalm 22. Basahin po ninyo ang Psalm 22. Psalm 22, makikita po natin the very same words. Now, yung Psalm 22 was written by King David himself. Now, King David during this time was talking about his own suffering. Inuusig po si David para po siyang pinaligiran ng kanyang mga kaaway, kalaban. Inuusig po siya. Pero hindi niyo po ba naisip na bakit po kino-quote ni Jesus to? Well, actually, Jesus was quoting the prophecy about himself. Although si David po ang nagsulat nito, pero tignan niyo po, ang pagkakahawig ng mga binigkas po ni David in Psalm 22, dun sa nangyari po sa ating Panginoon in Calvary. Sabi po niya, my God, why have you forsaken me? Roaring lions open their mouths wide against me. Pinapaligiran po siya ng mga umuusig sa kanya na parang mga leon na nabukas ang kanilang mga panga, no? Parang readyng sunggabin si David. Then he said, dogs encompass me, a company of evildoers encircles me. They have pierced my hands and my feet. I believe this is a prophecy by David about what's going to happen 1,000 years
sa ating pong Panginoon. He was pierced for our transgressions. His feet were bound. At lahat po ng nakapaligid sa Kanya ay Kanyang mga kaaway. Remember, tulad po ng ating inawit kanina, di ba, yung Yahweh. A few days before ipako si Jesus sa krus, ano po yung kanilang pagsalubong sa Panginoon? They were shouting, Hosanna! Hosanna in the highest! They were ecstatic, jubilant, thinking that this is the Messiah. This is their king. Pero a few days after that, anong po nangyari? They were shouting, crucify Him. Crucify Him. They were like dogs who encompassed our Lord Jesus Christ. They were like roaring lions, ready to devour, to kill Him. And our Lord was pierced within His hands and His feet. It's a prophecy of what Jesus encountered on the cross. Now, this is the point. If you're unwilling to see how utterly foolish and needy you are, you'll never fully see how precious you are to Him. Kanina sabi ko, tayo po ang treasure ng ating Panginoon. Mahalaga po tayo sa Panginoon. Pero kung hindi mo nakikita, hindi po natin nakikita ang kabaluktutan po natin, ang wickedness natin, ang lahat ng mga kasalanan natin na hindi tayo karapat-dapat sa pagmamahal niya. Pag hindi po natin nakita yun, hindi po na rin natin makikita kung gaano po tayo kahalaga sa ating Panginoon. Halimbawa po, ang isang bata habang lumalaki, affirmed by his parents, wala siyang narinig kundi kung gaano siya kagaling, gaano siya kabuti, kaganda. Pag nagpahiwatig po ang kanyang mga magulang ng pagmamahal sa kanya, hindi niya masyadong nararamdaman yung pagmamahal na yun. Bakit? Because all of his life, ang na-experience niya lang ay mabubuting salita, mabubuting bagay. Pero kung nakita po natin, tulad po natin, kung nakita po natin kung gaano tayo kababa, gaano tayo kasira, gaano tayo ka-wretched, gaano tayo kamakasalanan, all the more marirealize po natin kung gaano po tayo kamahal, gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Dahil willing siya na ibigay ang kanyang buhay alang-alang po sa atin. Ganon po tayo kahalaga. So again, if you are unwilling to see how utterly foolish and needy you are, then you will not fully see how precious you are to Him. Now again, yung Psalm 22, kung saan po natin nakita na binagkas po ni David, my God, why have you forsaken me? Nuusig po siya. Alam niyo po ba, yung sumunod na Salmo after 22, ano po yun? 23. Galing niyo talaga, Psalm 23 talks about the Good Shepherd. He makes me lie down in green pastures, leads me beside still waters. Leads me to paths of righteousness. Ang ganda po nung Psalm. We cannot appreciate Psalm 23 if we do not see the implication of Psalm 22. The reason why Psalm 23 is so good, utterly wonderful psalm that should give us peace is because of what our Messiah had to endure in Psalm 22. Not only that, hindi po siya nanatiling patay sa krus. He overcame death, and that is why He is our good shepherd. So, again, nakita po natin how is Jesus a good shepherd? Ano po yung implikasyon dito sa atin? Ano naman ang response natin? And I will end momentarily with this. Ano naman po ang tugon natin? Well, ano po yung pag-usapan natin, Doon po sa John chapter 10, verse 3, sabi po niya, the sheep hear His voice, and He calls His own sheep by name and leads them out. I can imagine the reason why Jesus said this is because He names all of us. Remember, nung tinawag niya po si Abraham ang pangalan niya. Tapos nirename niya si Abram into Abraham. And then He gave him purpose. He anointed him. He gave him a calling.
It's the same thing with Jacob na pinangalanan niyang Israel. Si Sarai naging Sarah. And that's the reason why He calls us by name, not only because He wants to be intimately personal with us, but because He is ready to give us purpose sa ating pong buhay. And then in verse 27, it says, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So what does this mean? Ano po dapat itong response natin, knowing that Jesus is our good shepherd? And knowing that, ano po yung implikasyon nito para sa atin? That He lays down His life for us because we are His treasure. Then follow this man. Follow this good shepherd. We should obey Him. Now, before I end, isipin po natin, paano ka ba naging born-again Christian? Paano ka napunta dito sa Victory na lang? Malamang, hulaan ko lang po, meron kang pinagdadaanan sa buhay. Most of us came to the saving knowledge of Christ is because malamang meron kang problema financially, o kaya meron kang problema sa love life mo, or nahihirapan kang maghanap ng romantic partner, or maybe may sakit ka. And you want health and restoration of your physical body, or maybe you were in grief, nawalan ka ng mahal sa buhay. Just like me, I came to the saving knowledge of God because I lost my son and I didn't know where to go. Initially, I rejected him, pero bumalik din po ako sa ating Panginoon. At nung bumalik po ako sa ating Panginoon, doon ko nakita ang kapahingahan sa Kanya. So, what's my point? Lahat tayo merong reason kung bakit nakilala po natin ang Panginoon, regardless of what that reason is. Pero meron din po tayong tendency, and I hope it's not you or I, meron po tayong tendency, Lord, pray tayo, Lord, ayusin mo tong aking kalusugan, pero wag mong pakilaman ang aking finances. Lord, ayusin mo ang aking love life, pero wag mong pakilaman ang aking mga desisyon pagdating sa aking business. Conditional po ang ating paglapit sa ating Panginoon. Now, when I say follow Him, that should be our response, is to follow Him completely, comprehensively, unconditionally. Lahat po ng aspeto ng ating buhay ay dapat po nating sinosurrender sa Good Shepherd na to. Dahil hindi po niya tayo ipapahamak. And not only that, this is how we respond, that we should follow Him completely, but also follow Him personally, because Jesus wants to have a personal relationship with us. Therefore, nung sinabi po ng ating Panginoon that He lays down His life for us, na sinabi po doon sa Isaiah, the lamb was led to a slaughter, ang ating pong pastol ay naging tupa tulad po natin. He was ready to become one of us. What does that mean? It means that He wants to have friendship with us. He wants Him to be our friend. He wants a personal, intimate relationship with us. Hindi lamang po to follow Him comprehensively, but to follow Him personally. Now, I will end with this illustration as I call on the music team. Now, ito pong si Elizabeth Elliot. Nung pong early on in her marriage with Jim Elliot. Si Jim Elliot po ay isang missionary. Nagpunta po sila, si Jim Elliot, yung kanyang asawa, along with 5 other or 7 other missionaries sa during the 50s, sa isa pong bansa sa South America kung saan po merong ancient tribe o yung pong mga tribo na nasa gubat. Pero alam niyo po, ang nangyari, namatay po yung kanyang asawa na si Jim Elliot, yung pong naka-highlight na yun. Dahil po siya ay pinana o inispire nung mga taong taga-gubat, Pero alam niyo po, ang ginawa po ni Elizabeth Elliot, kinuha niya yung kanyang anak na babae, maliit pa yung anak nila, namatay yung asawa niya, At pinagpatuloy niya ang missionary or missions ng kanyang asawa. Bumalik siya doon sa mga tribo na pumatay sa kanyang asawa. Sinare niya yung gospel, and you know what? Na-born again yung mga tribong yun. In fact, sabi sa kwento,
yung pong mismong chief na nakapatay sa kanyang asawa, yun po ay naunang ma-born again, tapos yun po yung nagsilbing parang minister ng mga tao dun sa gubat. Na-born again po lahat sila. Now, that's not the reason why I'm sharing her testimony, but years later, ito pong si Elizabeth Elliot ay nagbakasyon po sa Ireland. And while she was on vacation sa Ireland, napakarami pong shepherd dyan at saka may tupa, no? Pero napagmasdan niya, yung pong mga shepherd ay nilulubog nila ang kanilang mga alagang tupa sa isang antiseptic bath. At nag-i-struggle po yung mga tupa, pati pa ngayon, yan, no, nakikita nyo, merong stick kasi dapat pati yung kanilang mga ulo mailublob dito sa antiseptic bath. Alam niyo po, ang mga tupa, they are prone to diseases. They are prone to infestation. At kung hindi po sila nilubog dito sa antiseptic bath, mamatay po sila dahil sa mga infestation. Now, naisip po ni Elizabeth, sabi niya, if only itong mga tupang to, naririnig ko ang kanilang mga hinaing o yung kanilang mga isinisigaw, di ba? Ano kaya ang kanilang sinasabi? Siguro hindi nila maintindihan, bakit kaya ako pinapatay ng aking pastol? Yun po yung kanilang nararamdaman marahil. To the sheep, mukhang pinapatay sila. Pero alam niyo po ba, ang nais lang po ng shepherd ay ma-preserve po sila. And sometimes, it can be like that for all of us. The moment you obey God, and sometimes, yung mga nangyayari sa buhay po natin, minsan sinisisi pa natin si Lord. At sinasabi, Lord, bakit mo hinahayaan mangyari ito sa buhay ko? Lord, bakit mo hinahayaan ito? Bakit mo siya kinuha? Bakit? Maybe iniiwas lang po tayo or tinuturuan lang po tayo ng Panginoon pagdating po sa ating pananampalataya. And sometimes, following the Lord comprehensively, unconditionally, completely can feel like that. Parang ayaw tayo mag-enjoy ni Lord o parang sinasaktan tayo ni Lord, pero alam nyo, ang Panginoon, alam niya higit sa lahat. Alam niya yung ating mga illusions, ang ating mga pagkakamali, and we are prone to making bad decisions, but He's not. When you allow Him to take over your life completely, unconditionally, hindi ka niya pababayaan. Aalagaan ka niya, for He is the good shepherd. So with that thought, let me just pray for everyone with heads bowed down and eyes closed. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng amin narinig sa hapong ito. Naway pag sumapit po yung mga bagay-bagay na hindi po namin maintindihan kung bakit nangyayari ito sa amin, ay balik lamang po namin ang aming kumpiyansa at tiwala sa iyo dahil ikaw ang good shepherd na hindi mo kami pababayaan, na mahal mo kami unconditionally, sacrificially, and completely. In the same way that you require our obedience unconditionally, completely, and comprehensively. Salamat po, Lord God, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, that when we look at ourselves in the mirror, bakit mahal na mahal mo ang taong ito? When you look at yourself in the mirror. And the only fitting answer is because He loves you. Not for anything else, not for what you have done, not for what you do and or what you are or who you are, but because of who He is. He is the good shepherd. Salamat po, Panginoon. We give back all the glory and all the honor to you. That's our prayer. In Jesus' name, amen and amen. Let's all rise up and give a clap of praise. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.